ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat. So nandito yung team sa kabundukan. Sama natin si Tito Limbay. Kasama rin namin ngayon si Istong at saka si Ralph, si Sir Paul. So nandoon sila, Sir Paul, mga kababayan. Nandoon. So nandito tayo sa lugar ni Nanay Lorna. Ito yung lupain ni Nanay Lorna. Lahat ng makikita mo dito na lugar, na lupain, ay kay Nanay Lorna yan. Yan lahat. So malapad yung ano nila, lupain nila Nanay Lorna dito. Makikita natin meron silang tanim na palay. So ngayon mga kababayan, pakita natin kung ano yung mga ginagawa nila dito, pangkabuhayan nila dito sa bundok. Kaya samahan nyo ako ngayong araw. Tara, let's go. Mga kababayan, makikita natin yung mga kahoy na pinutol. So gagawin nilang uling yan. So ginagawa kasi nilang sakahan dito. So hindi rin natin sila masisi kung bakit na pinutol nila to, kasi pag hindi nila pinutol, hindi mabubuhay yung kanilang pananim na palay gaya niyan. Ayan. So para hindi masayang yung mga kahoy, ay ginagawa nilang uling ito. Pero yung mga good lumber naman ay hindi nila pinutol. Yung mga nasa gilid, hindi nila pinutol, dito lang banda. Ayan. Itong mga kahoy na to is hanagdong. So gagawin nilang uling. Ito yung magiging proseso nila mga kababayan sa paggawa ng uling. Ayan, pakita natin ha. So yun, may makita tayo dito, may hinukayan. Para siyang kawa. Ayan, ganyan. So dito nila ipa-file yung mga kahoy na sisindihan at gagawing uling. Ayan, makita tayo dito. Medyo pa ganyan. Para siyang malalim konti. Ayan. So dito nila ilalagay yung mga kahoy na magiging uling gaya nito. Ayan. Yung gagawing uling. Ito na gawa na to. Kaso hindi naluto lahat. So ibabalik nila yan. Mamaya ipapakita natin yung kanilang na file na mga kahoy. Kasi ipapile yan ng maayos para hindi siya magiging abo, para magiging uling talaga siya mga kababayan. So yun yung kabuhayan nila dito sa bundok. Yan. Hindi pa sila nakapag-harvest ng palay sa mga ibang pananim nila kamote. So ito muna yung pinagkakuhanan nila ng kanilang pangkain, ibinta nila dun sa bayan. Ganito yun ang pagiging proseso. Uling muna sila. Kaya pakita natin kung paano nila pina-arrange. So yung naka-arrange na, tara tingnan natin. So ganyan na yan mga kababayan. Tapos lagyan ng sa gitna. Yung tuyo niya dyan lagay sa gitna para yun yung sisindihan. Oh, ganyan. Tapos meron siyang ayan, giwang pa dyan, idaan yung apoy papailalim. Ayun, lagay sa gitna. Lagyan ng ganito kasi dyan ipapatong yung kahoy para hindi lalapat sa lupa, para talagang kakainin siya ng usok lang kasi yung luto ng uling. Yan mga kababayan. Nakuha niya yung mga tuyo na nilagay dito. Yan. Galing din ang diskarte. Ganyan yung mga tuyo sa gitna, tapos yung mga bagong putol na yung isasapaw niyan. Yan lang yung magsisilbing
panghaling o yung pang ano ng apoy. Diyan mag-uumpisa. Magsindihan. Mabilis lang kasi yan mga apoy mga kababayan. Magsindihan yan. Pati ito, mauuling din to. Nakalapat. Pero yung sa ilalim nito, ito yung matitira. Sa ilalim kasi na dikit sa lupa. Hindi yan maluluto. Galing. Yan. So ito na yun mga kababayan. Brownie, huwag kang maingay. Ayan, ito na yun. Di ba kanina may makikita tayo na ano, si Brownie, maingay si Brownie. So may kita tayo kanina na pinalalim nila konti yung lupa. So ito na yung ipapile nila. Ganito yung pagka-arrange nila ng mga kahoy. Ayan. Dapat may kunting siwang lang para hindi siya magiging abo. Pag may malaki kasi yung siwang, dyan yung dadaan yung apoy kaya magiging abo siya. Pag wala siyang madaanan ng apoy, so usok lang yung dadaan, usok lang yung luluto nito. So ganito yung pagkagawa nila. Ayan. Tapos nilagyan nila ng sticking dito sa gilid kasi dito nila ilalagay yung damo para patungan naman ng lupa. So tatakpan to mga kababayan ng una damo tapos lupa na. So dito naman idaan yung apoy na pangsindi nila sa ilalim. Yan, kaya may butas dyan. Dyan yung apoy ipapasok sa loob. Kasi meron na yung mga tuyo doon sa loob na yung gawing pang-umpisa sa pangluto nitong uling. So makikita natin mga kababayan. Ayan, yung proseso. Kasi kung hindi nila gagawing uling to, malalanta lang to. Kasi naputol na. Sayang naman, kaya ginagawa nilang uling. Oh. Ganyan. Dito lagyan tayo ng sticking. Makikita natin mga kababayan. Kaya pag maluto na, ito na yung kalabasan. Dito meron silang mga uling na. Ayan. Oh, tinakpan ng ano para hindi mo basa. Ito na yung ito na yung luto na uling at binibenta sa bayan. 200 per sako yung bintahan nito ngayon siguro. Ito yun oh. Talagang uling na uling mga kababayan. Ito naman yung ginagamit sa mga factory ng mga charcoal o yung ginagamit sa panglitson. Ito na yun at sa mga pangluto. Ayan mga kababayan. Dito galing yun sa bundok. Oh, dami ng sako dito na ano sila na naipon. So tag 200. Ilang sako? 2, 4, 6, 8, 10. 10 sako. So meron na silang 2,000 dito. Ayan. May mga luto na. Uling na siya. Yung mga kahoy. So ganyan yung proseso nila mga kababayan. Ayan yung proseso. So, sila dito mga katutubo. So yung mga ano rin, yung mga kagaya din namin, pag may mga kahoy din sa ano, gagawin ding uling para hindi masayang. Lalo na pag sinasaka mo yung lugar, kailangan mo talaga putulin yung kahoy para makita siya sa araw, para makapagtanim ka. Gaya nito, meron na sila mga tanim na palay dito. Yan, hindi yan damo mga kababayan, palay yan. Yan yung upland rice. Yan yung upland rice. Masarap yan, mabango. Mga pagkain o palay na mga katutubo. Kasi dito walang ano, yung tawag na basakan o palayan na nasa bukid. Dito nasa bundok yung palayan. Upland rice ang tawag dyan. Mabubuhay siya kahit walang tubig. Ayan. So nandito kami ngayon sa kabundukan. Mag-harvest na sila ng uling. Marinig natin yung ano ng ilog dito. Diyan naligo sila Peking Bombay sa ilog na yan, malaking ilog. Yung ano sila dyan, Lai. Ayaw Lai. Tulugan sila dito, natrapa lang. Yan talaga yung hirap dito sa kabundukan mga kababayan. Wala silang
ibang kuhanan ng pera, kaya nag-ano sila, survival na survival na pagkabuhayan. Kaya ito yung ano nila para mabuhay lang sa araw-araw. Ayan yung kahirap yung ano dito, pamumuhay sa bundok kasi walang mga trabaho dito, talagang pagsasaka. So before ka makaharvest sa yung pagsasaka, gagawa ka muna ng paraan paano mo masurvive sa araw-araw yung pagkain. Kaya ito yung ginagawa, pag-uuling. Isa din yung strategy para mabuhay sa araw-araw. Kaya mahirap lang, pero ganyan talaga yung buhay mga kababayan. Talagang laban lang talaga sa araw-araw. So ayan na mga kababayan, meron na siyang damo, kugon yung ginagamit. Ayan yung tabunan niya ng kugon lahat. Nilagyan ng ano dito. Ayan, kugon. Tabunan niya ng kugon lahat. Pagkatapos naman ng kugon, saka na yung lupa. Ayan, magkukay sila ng lupa dito. Tatabon dyan sa may kugon. Kasi pag diretsong lupa, ang tendency niyan, hindi siya maluluto. At saka makaputi kasi to. Pag diretso lupa, kailangan muna lagyan ng damo. Ayan, kugon. Ayan yung diskarte. Pagkatapos niyang tabunan ng damo or kugon, lagyan ng lupa, pwede na siyang sindihan. Ayan mga nahakot oh. Ayan kugon. Ayan nahakot ni kuya. Ayan. Ayan itabon dito. Lagay yan mga kababayan. Oh. Ayan yung disk. Ito yung proseso. Ayan. Tabunan muna siya ng kugon. Kugon. Kung wala naman kayong kugon, pwede kahit anong damo. Yung bagon, yung tawag sa amin bagon, pwede rin yun. Basta matakpan lang siya ng ano. Pwede rin yung balat ng saging, pwede rin yung itabon. Pero mas maigi ganito ang kugon kasi ano siya, manipis lang at magaan. Diskarte. Oh. Pila ka adlaw kuya mga bago makuan, mga harvest? 4 ka adlaw. Tagpilang sako? Pila yung magkala yung isang sako? 150 pero ang kuan kini haul 50 100 na lang. 100 na lang pala yung tatanggapin nila kasi 50 per sako yung haul. Yan, ganito kahirap dito mga kababayan. Yung ano, pag ano ng pera. Mahirap kuya no? Mahirap no? Hirap. Mahirap. So isang ganito, ilang sako yung isang ganito? Ha? Ilang sako? Pila ka sako? Depende sa kuan abot sa kuan. Kaya 10. Sobra. So mahigit. Siguro 12, 15. Mga 12, 15. Ganyan mga kababayan. Tapos pag humana na ako yan lagyan na ng lupa. Lupa. Yan lupa na. Kasunod yan. Yan kahirap mga kababayan ng pag-uuling. Ayan kuya. Pang ano mo daw? Thank you. Galing kay Sir Paul. Salamat.
Pang ano, habang wala, hindi ka pa nakapag-harvest. Meron kang Bigas na, pambili ng bigas. pambili ng bigas. Yung ulam, mga sabon. Ayan, sa maigi, bigas talaga o ulam. Kahit ano lang, yung mga sardinas, bulad. Si 4 na araw pa daw to bago ma-harvest. Ang kahirap. Nilagyan ng kugon. Oh. Ayan, mga kababayan. Salamat sa pagtulong sa mga kaibigan na kami mahirap lang tayo dito. Mahirap lang kami dito mag-uling. Ang trabaho namin mag-uling. Muling. So, salamat sa pagtulong sa mga kaibigan. Ayan. Thank you. Salamat. Sa inyo to kuya, yung mga ano? Palay ba yan, no? Palay. Oh, Palay sa lumad. palay no, yan yung ano ng lumad mga kababayan, palay. Upland rice. Sarap yan pag ma-harvest. 4 na buwan din yan. Oo, apat. 4 na buwan din yung mga kababayan. So habang hindi pa sila nakapag-harvest, meron silang ganito, alternative. Kuya, no? Oo. Thank you. Thank you. Thank you, kuya. Share natin mga kababayan yung ano nila dito. Kabuhayan. Yung mga kababayan, tapos na yung mission namin ngayong araw dito sa kabundukan at uwi na kami. Maglalakad na naman kami ng napakalayo dito. Thank you so much po sa inyong lahat po mga kababayan. Maraming salamat at sana patuloy nyo kami suportahan. Ang lahat ng buong Gairo team. God bless po sa lahat. We love you all. Bye bye.